Kami Teaches Korean Kami 선생님입니다. Hi guys, it's Teacher Kami. Welcome back to Kami Teaches Korean dito sa YouTube channel ko po. At ngayon, nasa chapter 12 na po kayo ng EPS topic, Book 1. Kung kita nyo po sa screen ninyo, January 16, 2024 ko po ito ni-record. So this is a re-recording of one of my lectures na actually available naman din po siya sa Facebook page ko po na facebook.com/Kami Teaches Korean. Bale po, ang YouTube channel ko ay mas later ko po nagawa compared sa Facebook. Yung Facebook page ko, January 2023, ko po siya na-open at ang YouTube channel ko naman po later in the year of 2023. Kaya po, may mapapansin po kayo na iba't ibang date. Yung mga previous uploaded video sa YouTube po ay mga recording na from Facebook Live. Tapos itong mga recent videos ko po are more of re-recordings. Bale, nagre-record po ako dito ngayon sa aking bahay. Actually, wala naman po akong studio, no? Hindi naman po ako big budget YouTuber. Wala po akong studio. Sa bahay lang naman po ako. At recording po ako ulit ng same chapter po for your viewing pleasure. Oh, wow! So, para lang sa inyo po ito ang magandang quality ng recording para naman hindi kayo mahirapan kasi medyo low quality yung mga earlier recordings ko sa Facebook. That's why I'm doing this for higher quality video sa YouTube. Okay, so wag na po tayo mag-delay po. Let's go straight to chapter 12. Magsimula na po tayo. Okay, so kunin ko lang po ang aking toolbar para naman po may makaka-assist sa akin. At ano ba ang objectives natin today? So, ang objectives po natin po para dito sa new set of videos natin ay mag-review ng chapter 11. So, always remember guys, very important po ang pagre-review ng mga chapter sa EPS topic. Kasi pag hindi kayo nag-review, wala lang din po yung mga inaaral natin na lesson. So, chapter 11 review po muna bago po kayo magsimula ng chapter 12 part 1 and chapter 12 part 2. And as you can see, ang part 1, may vocabulary, dialogue, at may grammar po tayo na useyo. So, matutunan nyo rin po yan in a bit. Chapter 12 part 2 naman po, may grammar po tayo, vocabulary muna, dialogue, tapos grammar po na iro, particle po yan. Tapos meron pong mga additional information lang naman po at the end of the chapter. So, ready na po ba tayo mag-chapter 11 review po? We are here to do the review first before you start chapter 12. Okay, start po muna tayo mag-review kasi parang po itong mock test, no? Parang sample ng magiging EPS topic exam ninyo. So, here, pe-play ko po ng listening portion po muna. 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. So, ito po puro picture. Actually, very easy level po ito, no? Pipili lang po kayo yung picture na nabanggit sa audio. So, listen carefully per number po. 1번, 2번, 3번. Tapos, yung related picture based sa audio. Okay? So, pe-play ko na po numbers 1 to 3. Let's go po! 11과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 수박, 2번 물 3번 라면 2개, Okay, so yan po ang audio natin. Hindi ko po siya mauulit. Bale, kung gusto niyo po sagutan, please pause the video po, share your answers sa comment section, tapos i-share ko na po sa inyo ang tamang sagot. So please pause the video now. I'll give you 5 seconds po. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so ito na po. Share ko na po ang mga tamang sagot. So, bali sa audio po, ano ba yung narinig nyo? Tama po ba yung narinig nyo? So, sa number 1, sa 1번 po, ano ba yung mga options po muna natin? So, bali dito sa number 1 po, this is 사과, apple po siya.
Number 2, orange for orange. Number 3, 포도 para sa grapes. At 4, 수박 for watermelon. So sa audio, kung narinig nyo po yung boses ng lalaki, ang sabi po niya, 수박. So kung nakuha nyo po number 4, tama po kayo. 수박 정답이에요. Okay, sa number 2 naman po tayo. Sa number 2, ano ba yung mga options? So we have number 1 po ay 물, water. Number 2, milk, 우유. Number 3, bread, 빵. At number 4 naman ay ice cream, ice cream. Okay, so based sa audio po, ang sinabi po ng lalaki ay 물. So water po yan, 물. Water, ang number 2, 2번. 정답은 물입니다. Okay, last number 3 na po. Ayan, kung kita nyo po, may mga ramyon na packets po, no? So, ilang piraso po yan? So, sa number 3, ang sabi po niya, 라면 1개 ba? 라면 2개? 라면 3개? 라면 4개? Ang sabi po niya sa audio ay 2개, 2 piraso po. So, ang ge, counter nouns po yan sa mga bagay. So, basic inanimate objects po. So, basic counter noun for any object po, ge. Tapos, pag nagbibilang po tayo, native Korean po ang gamit. So, object muna, ang bagay muna, or kung anong noun ang gagamitin nyo po, native Korean number, tapos counter noun. 라면 1개. In this case, sa number 3 po ay 라면 2개. Okay, na-perfect nyo po ba? Kung na-perfect nyo po, edi tuloy na po natin. Listening pa rin po ito. Numbers 4 to 5. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. Listen to the question. 질문, 질문, question. 듣고, listen. Listen to the question. 알맞은 대답. The proper or most appropriate response. 대답. 대답 means reply, response. 대답. Bale, ang number 4 at 5, ang mga options po natin, ano ba yung magiging response mo doon sa question na yon, sa 질문 na manggagaling sa audio. So, you need to choose the most appropriate response doon sa question niya. Okay? So, pili po kayo number 4 and 5. Kung ready na po kayo, piplay ko na po. Pero kailangan ko lang i-adjust yung audio, no? So, please wait a moment. 2개. Okay. So, galing po ito sa numbers 1 to 3, di ba? O, play ko na po. Let's go numbers 4 to 5. 4에서 5번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 4번. 이 사과 얼마예요? 5번. 뭘 드릴까요? Okay, so sa listening po yan, please pause the video kung gusto nyo po muna sagutan ng questions po. Please share your answer sa comments. So, give you 5 seconds po. 5, 4, 3, 2, 1. Alright, check na po natin. Sa number 4, ano po ba ang tanong? Ang tanong po, 이 사과 얼마예요? 이 사과. 이 사과. Ibig sabihin, itong apple, this apple, itong mansanas, this apple, 얼마예요? How much? Magkano po ang mansanas na ito? 이 사과 얼마예요? So, bali, kung 얼마예요 ang tanong, dapat pera ang sagot, no? So, sa number 4 po, ang tamang sagot po ay 1,000원이에요. So, isang piraso po ay 1,000원. 1,000 won po. Okay. 사과예요. It is apple. 5개 주세요. Please give me 5 pieces. 사과가 많아요. There are a lot of apples. Okay. So, ang proper response po ay yung may pera. 1,000원이에요.
Medyo mura pa nga 'to, eh, nagmahal na po yung sagwa sa Korea. Okay, number 5, ano ba yung sinabi nila sa audio? Sa audio po, 뭘 드릴까요? 'Pag narinig niyo po yung 뭘 드릴까요, usually po sa mga service industry, sa market, sa convenience store, sa restaurant, yung server or staff po ay magtatanong sa customer, "Anong sa inyo po?" 뭘 드릴까요? Meaning, what shall I give you? What can I give to you, guest? What can I give to you, customer? 뭘 드릴까요? So, sa mga senaryo po na ito, usually mag-o-order ka. Kung ikaw po ang magre-reply or magre-respond dito sa tanong na to, di kayo po ay magbibigay ng order. Tama? Please give me ay pa-order po ng blank. So, dapat maghahanap po tayo ng response na nagbibigay po ng order. Kasi nga, question po ito from waiter or from restaurant server or staff sa isang store. Tapos kayo po ay sasagot as customer. So, bila sa number 5, ang pinakatamang sagot po ay 우유 주세요. 우유 주세요. 우유 주세요. Please give me milk. 주세요. Please give. Please give me. 우유, milk. So, please give me milk. 우유예요. It is milk. Milk yan. 여기 있어요. It is here. It is existing here. 여기에서 마셔요. Drink here. Uminom ka dito. Okay, so yan ang proper response po ay 우유 주세요. Okay pa po ba? Reading portion na po tayo. Reading review po, numbers 1 to 3. 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. 다음 그림, the following picture, the next picture 보고 tingin, 맞는 단어. 맞는, the correct 단어, word or 문장, sentence, na dito sa gitna ng noun at noun or po yan. So, word or sentence, 고르십시오, please choose. Okay. So, number 1 po, wala ng audio po ito, reading po siya. So, ano kaya to? Anong tawag po dito? Pera. Pera po, no? So, ang pera po sa Korean, alin po dito sa 4 na options? I'll give you 5 seconds. Please choose your answer in 5, 4, 3, 2, 1. Pili na po kayo o magtsamba imnida ka dyan. Number 1 po, ang pera ay 돈. 돈. So, ang number 1 po, 돈. 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 Money, money. Ang 2, 물. 3, juice. 4, card. Okay. So, number 1 po, 돈. Ayan. So, dapat alam nyo po yung word na yan. Next, number 2. Okay. So, pili po kayo. Ano kaya ito? Based lang po sa mga vocabulary po natin. Let's go in 5, 4, 3, 2, and 1. So, dito po, actually, sobrang popular at nagva-viral po ang page na to dahil mali ang sagot sa libro. So, let me share with you po bakit mali ang sagot. So, ang sagot po dito sa number 2, ang answer error ng book. Number 2, ang tamang sagot daw ay 4, which is orange. Pag tumingin po ulit tayo sa vocabulary list ng chapter 11, ang picture na ito, sagwa po yan or apple. So, maling-mali ang sagot sa libro. Ano ba tamang sagot? Should be number 3. So, anong ibig sabihin yan? Maling-mali ba ang EPS topic book na ginagamit natin? Not necessarily po. If ako po ang tatanungin nyo, habang nagtuturo ako ng EPS topic books, siguro naman 85% of the book is correct. So, 85 to 90% of the book is
correct. Yun nga lang po, may makikita po tayong mga error na sagot, may mga awkward translations, meron pong mga interpretation sa libro na nami-misunderstand ng mga students. So, itong page po, page 136 sa chapter 11, part of the review portion po ng chapter 11, nagkamali po yung EPS topic sa sagot. Okay? So, yes, you are correct. Sagwa nga po ito. Sa libro nakalagay 4. So, wag na po kayo mag-question mark dyan. Bakit ganyan ang libro? So, there will be a few errors. Hindi naman marami po. May konting errors, pero wag kayo mag-alala. Iko-cover ko naman po kung may mga errors sa libro. Okay? So, ito po yung isang popular na error na na-viral po sa lahat ng EPS topic communities. So, don't worry. Tama pong ang sagot ninyo if ever 3 kayo, 3 ang sagot ninyo. Okay? So, sakwa, apple, kasi nga sumusunod lang naman po tayo sa vocabulary list. Number 3, okay, dito sa number 3, actually po, ang number 3, medyo subjective pa po ang sagot na to kasi sa number 3, 50,000 won po yan. So, para sa sapatos po, mas mahal na po nga ngayon, nag-inflation na nga sa Korea din eh. So, ang 50,000 won, considered expensive daw. Pisayo, 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 pisayo. Expensive po ang sapatos. Sayo, cheap. Isoyo, have, exist. Opsoyo, not have, not exist. So, ang opinion ko po dito sa number 3, more of vocabulary reminder lang po ito. Vocabulary practice imbis na kailangan hanapin yung tamang sagot. Kasi very subjective din naman po yung presyo ng sapatos. So, dito na po tayo sa numbers 4 to 5. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Ang 빈칸 po ay fill in the blank question po siya. 빈칸, blank space. Kaya ito po, blank space, 빈칸. 빈칸에 inside or in blank space, 들어갈, to enter. 가장, the most. 알맞은, appropriate. 것, thing. 알맞은 것, the appropriate thing or the suitable one. 고르십시오. Please select. So, yung mga 빈칸 or fill in the blank questions po ay iba-iba. Not all fits into one type. So, ang ibig sabihin po nun, yung mga fill in the blank question, hindi lang po siya naghahanap ng words lang yan. So, depende po sa klaseng tanong po. So, minsan naghahanap po siya ng mga words lang. So, yung mga vocabulary po. Pero yung ibang mga fill in the blank, hindi lang po vocabs ang hanap. Pwedeng grammar or pwedeng vocabulary na may kasamang grammar. Kaya iba-iba po yung mga fill in the blank, so you need to take it one step at a time. So itong klaseng fill in the blank natin dito sa number 4 ay naghahanap po siya ng vocabulary. But in this case, yung specific na hanap po niya ay yung klaseng question word ang hanap po niya. So kung pansin niyo po sa mga options po natin, 얼마, 누구, 어디, 언제. Lahat po sila, actually question words mga yan. So yung mga question words po, 얼마, how much, 누구, who, sino, 어디, where, saan, 언제, when, kailan. Kaya lahat po yan question words. So kailangan po natin tingnan ano po ba ang kakasya or sasakto po dito based on the context of the whole conversation na yung buong conversation na po nila, yung dialogue na po ito. So, 이 오렌지 blank이에요. Blank is this orange. So, medyo awkward ang translation po. Blank is this orange. Kaya po, wag po kayo tumingin sa English. Kasi wala naman po talagang English ang magiging EPS exam nyo. Walang English translation, walang Tagalog translation. Kaya bakit po tayo titingin sa English translation lang? So, you should be able to read yung mga Hangul or yung mga Korean sentences po na kahit walang English translation. So, tanggalin po muna natin kasi nakakalito minsan. So, 2,000원이에요. 2,000 is 2,000. Won is currency, Korean won. Currency po yan sa Korea. 2,000원이에요. It is 2,000 won. 2,000 won po siya. 이 오렌지 blank이에요. Dahil ang sagot po ay
pera, edi dapat po 이 오렌지 should be how much is the orange? Magkano po ba siya? So we should choose 1, 얼마. 얼마예요? 이 오렌지 얼마예요? 이 오렌지 얼마예요? Okay, yan po ang tamang mag-fill in sa blank natin. Last na po to, number 5. So ngayon, ang klaseng fill in the blank po ito ay vocabulary na may kasamang grammar na. So kung pansin nyo po, lahat po sila 주세요, 주세요. So lahat sila naka-juseyo, juseyo, juseyo, juseyo. So it means same grammar silang lahat. Pare-parehas lang yung grammar niya. Yung nag-iiba po ay yung mga verbs or adjectives na naka-attach po sa kanya. So, this is more of a vocabulary question na. Dahil pare-parehas lang naman ang grammar po niya na naka-attach sa lahat ng options, edi vocabulary question na siya. So, to choose the proper vocabulary, kailangan din natin basahin yung blank space. So, wag natin tingnan yung translations kahit sobrang tempting po tumingin sa English translation, dapat na-analyze po natin kahit walang translation. 이 운동화는 55,000원이에요. 이 운동화, sneakers, 이 운동화. Hindi po yan particle. Ito po ay ginagamit sa location ng isang bagay, which is kung malapit ba siya sa'yo or malapit sa kausap mo. So, dahil ang ay nandito po kay 운동화, edi itong 운동화, itong sneakers, itong rubber shoes na to, 이 운동화는 55,000원이에요. So, 55,000 won daw ang sapatos na ito, ang sneakers na ito. 좀 비싸요. Medyo mahal po siya. Blank. So, may expression po siya sasabihin dito at tapos ang response ni Ga, 알았어요. Sige, okay po. 5만 원 주세요. Bigay mo sa akin yung 5만 원. Bigay mo sa akin yung 50,000 won mo. 알았어요. 5만 원 주세요. Sige na nga. Bigay mo sa akin yung 50,000 kasi originally 55,000, 55,000. So what does that mean? Nagpa-discount siya, no? So, may deal po dito. So, ang common na phrase or masasabi ko pong expression po to ask for a discount ay 깎아주세요. So, pag tinignan po natin, 넣어주세요. 넣어주세요. Silent hiyot po yan. Silent po ang basa niyan. Hindi yan noho. That's no. 넣어주세요. Please put. O, pakilagay naman po sa blank. 바꿔주세요. O, pakipalit naman po ito ng blah, blah, blah. 바꿔주세요. So, please change. So, 깎아주세요. Pag tinanslate po natin yung kakta, multiple meanings po siya. Pwedeng discount po. Pwede rin po siyang to peel. Okay, magbabalat ka ng prutas, for example. So, kakta can also be to cut. Pero hindi po siya to cut as in literal cut. Pwede rin siyang to cut down the price. Kaya, 깎아주세요 means to please give me discount. Oh, mag-discount naman ka sa akin. Para sa akin, 깎아주세요. So, very common expression po siya. 포장해주세요. Please wrap. So, please wrap something. 포장해주세요. O, pakibalot naman po. Ayun. So, dapat, ayan, sorry. May explanation po. Lahat po sila may he, juseyo, which is grammar ending po ng please do. So, lahat po yan, nilagyan natin ng please do for me. So, lahat yan request po na para ma-fulfill niya para sa atin. So, no, juseyo, please put for me. Pako, juseyo, please change it for me. Please discount for me. Kaka, juseyo. Or please wrap it for me. 포장해 주세요. So, lahat sila, iba-iba po ang meaning ng vocabulary but all with the same grammar po. Kaya, vocabulary question po ito. The correct answer should be 깎아주세요. Okay pa po ba? So, ito po, meron po tayong review na additional pa. So, these are reading questions pa rin. So, I'll give you guys some time to answer on your own. Kasi nakagawa na po tayo kanina. Nakasagot na po tayo kanina, right? So, I think kayang-kaya nyo na po ito. So, I'll give you maybe 10 seconds to be able to share your answer po. You can comment down sa comment section sa YouTube channel kung saan ko po i-upload to. And we'll see kung tama nga po ba ang sagot po ninyo. So let's check. 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을
고르십시오. 1번. So, ang number 1 po, ano kaya po ito? So, please choose your answer. Aling vocabulary po ang magmamatch po dito sa picture. Okay, I'll give you a few seconds. Okay, so that's 10 seconds. Ang sagot po dito sa number 1 ay 신용카드. 신용카드. 신용카드 for credit card. 지폐 is for paper bills. 현금 for cash. 동전 for coins. Okay. Number 2, actually na-present ko na po, no? Yung sagot po dito. So, ang pagkakaiba po, tong ay ginagamit po siya sa mga large fruits. Ano ba yung mga large fruits po natin? Mga watermelon, pwede rin po pineapple, kasama rin po siya sa pagbibilang tong. So, tong for counter word ng large fruits. Ang byang naman byang ay para sa mga bote. Okay? So, dahil dutong, dalawang watermelon po yan, subagi dutong 있어요. So, there are 2 watermelons. Okay. So, this one naman po, numbers 3 to 5, ay mga 빈칸. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. So, number 3, I'll give you guys some time po. You can also pause the video. I'll give you guys 5 seconds to pause the video para kayo na po ang sumagot bago ko po i-share ang tamang sagot dito. So, 5, 4, 3, 2, 1. So, pause the video now na kung ayaw nyo po makita ang sagot. Ngayon, ang sagot po dito, let's check. Number 3, wag po kayo tumingin sa translation. Okay. Train lang natin ang sarili natin. 이 옷이 좀 작아요. These clothes, itong damit ay medyo maliit po. 그럼 kung ganyan po, 바꿔드릴까요? Shall I change it for you? Sige, palitan ko po ba para sa inyo? 바꿔드릴까요? 바꿔 is to change po. 바꿔드릴까요? Change ko po para sa inyo? 네, yes. So, nag-okay po siya dito sa sinabi niyang 바꿔드릴까요? Nag-okay po siya. Which means, kailangan din natin hanapin yung appropriate na response dito. Since nag-okay siya sa to change, edi naghahanap po tayo ng similar dyan. Either magsabi siya ng okay, or magsabi siya ng, sige, please change it for me. So, maghanap tayo ng similar words. Anything na mag-connect dyan sa 바꿔드릴까요? So, numbers 1, 2, 3, and 4. As you can see po, 주세요. So, same grammar po siya. This is not a grammar question, but a vocabulary question. Kung alam nyo po ba ang vocabulary na naka-attach kay 주세요. Sino, 환불해, 포장해, and 교환해. So, first, number 1, 넣어주세요. Galing sa 넣다. 넣다 is to put. 교환하다. 교환해. 교환해 means to exchange. 환불하다 meaning to refund. 포장하다 meaning to wrap up or to package. Okay, so ano yung tamang sagot? Should be 교환해 주세요. Dahil ito po, yung 교환해 주세요, 교환하다 ay similar words po sila kay 바꾸다. So, synonyms po, similar words po, dahil nag-okay siya, ne, yes po. So, should be a positive statement or mag-a-agree siya dito, should be similar in statement. So, similar sa kanya. Kaya, 교환해 주세요. Yes, please exchange this for me po. Ayan. Nakuha nyo po ba? Let's go for number 4. Ganyan pa rin. Fill in the blank po tayo. So, let's see. Ayan. So, ito po, iba-iba na po sila. Hindi po sila pare-parehas yung grammar niya. So, instead, this will be a proper response na po. Dahil dialogue po ito, since it's between two people, you are looking for a proper response. So, you need to read the whole conversation for context. Pero bago po niyong basahin to, basahin niyo po muna yung mga options. So, always remember, sa fill in the blanks, basahin muna ang options. Okay. So, wag kayo tumingin sa English. Let's see kung ma-analyze niyo po ba lahat.
Sige po. So, I'll give you 5 seconds. So, please pause the video now if you want to answer on your own before I make any explanation. So, I'll give you time 5, 4, 3, 2, and 1. So, please pause ngayon. Mag-e-explain na po ako. First, yung mga options natin, anong translation po nila? 모두 얼마예요? 모두 all, 얼마예요? How much? Magkano po ba? 몇 개? How many pieces? 드릴까요? So, ang 드릴까요, galing po siya. Adjust ko lang po ito. Ang 드릴까요 ay galing po siya sa 드리다 plus kayo. So, ano yung 드리다, 선생님? 드리다 means to give. Pero honorific po ito. Ang ibig sabihin ng 드리다 po dito, to give, pero yung kausap mo ay honored person. Yung kausap mo ay tao na mas mataas ang position nila kaysa sa'yo. So, anong ibig sabihin nun? Customer sila, stranger siya, pwede ring boss mo, pwede ring mga grandparents, or pwede ring parents. 드리다, to give to an honored person. Magbibigay ka sa honored person. So, usually, ang 드릴까요? 드릴까요? Ay sinasabi po as a question to a customer. Pwede din a junior talking to a senior sa office or sa school. Diba? 드릴까요? 몇 개 드릴까요? So most likely, 몇 개 드릴까요 is somebody from service industry. Sa restaurant, sa market, sa store, 몇 개 드릴까요? How many pieces should I give you po? How many pieces do I give you? Ilang piraso po ang ibibigay ko sa inyo? 몇 개 드릴까요? Next, 이거, this thing, itong bagay na to, 5개, 5 piraso. 주세요, please give. Ayan. So, please give me 5 pieces. So, ito po, yung opposite po nila, ito po, parang siyang service person. 'Di ba? Pwede po siyang employee. Yung number 3 naman po is the customer. Si 모두 얼마예요 is also parang customer ka. 'Di ba? Yung number 4, 사과 5개 주세요. 사과, apple, 5개, 5 pieces ulit. 주세요, please give. So, lahat po sila, halos 1, 3, and 4, lahat sila ay parang customer ang nagsasalita. Si number 2 ay service person or employee ang nagsasalita. 'Di ba? So, ngayon, balik tayo sa ga or yung conversation natin, 어서 오세요. Okay, so si 어서 오세요, this is greeting po yan. Greeting po, meaning welcome. Welcome po. Yes po, welcome. 어서 오세요. 뭐 드릴까요? So, parehas lang po yung 드릴까요. What shall I give you? Ano pwede kong ibibigay sa inyo? Ano pwede kong maitulong sa inyo? 뭘 드릴까요? Na, yung si na naman, orange 있어요. Meron po kayong orange? 네, yes. 이건, ito po. 1,000원이고, ito po ay 1,000 won at saka yan naman po, 저건 1,500원이에요. Yan naman po ay 1,500 won. So, si na, 그럼 blank 주세요. So, since na establish po natin na si ga po siguro siya po yung nag-handle ng store. Si na ay customer. So, alam natin na customer dapat ang nagsasalita, which means we cannot use number 2. So, 모두 얼마예요? So, 그럼 모두 얼마예요? Ito po, sana pwede natin gamitin. Yun nga lang, hindi pa siya nagsasabi ilan yung kukunin niya. Wala pa siyang sinasabi. So, we need to let them know ilan ba yung kukunin. So, ngayon, number 3 or 4 ang possible na answers natin. Both of them, 5 pieces please. Pero yung isa igo, yung isa sagwa. So, alin po yung dapat tama? Ano ba yung hanap ni customer? Orange po, guys. So, hindi po siya sagwa, hindi subak or watermelon, hindi naman podo or grapes, hindi naman orange ang hanap po niya. So, we cannot use sagwa 5개 주세요 because hindi yan ang hanap ni customer. So, orange 5개 주세요. Orange 5개 주세요. Yan po ang
tamang sagot dyan. 이거 5개 주세요. So, if so, please give me 5 of this one. Alright, so now, moving forward, number 5. Sa number 5 po, sa fill in the blank natin, last question before we start sa chapter 12, lesson po, wag po kayo tumingin sa English sana. So, number 1, 2, 3, at 4, yung mga options natin, kung pansin nyo po, lahat sila ay same ending. Okay, kagaya kanina, pag same ending, ano ibig sabihin yan? Hindi tayo naghahanap ng grammar, naghahanap po tayo ng vocabulary. So, ngayon, vocabulary talaga ang kailangan nyo dito. 줬어요, 없어요, 없어요, 꿨어요. Lahat sila naka-없어요, 없어요, 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 double SO요. So, double SO요 po yan, meaning past tense. So, naka-past na po silang lahat. Ngayon, 줬어요, 깎았어요, 넣었어요, at 바꿨어요. Ano po yung mga dictionary form po nila? So, 줬어요 galing po sa juda, which is to give. Pagkakaiba po nito sa drida, juda is just the basic word po. Wala pong honorific dyan, it's just the basic word. Magbibigay ka lang, bigay lang. So, hindi siya honorific yung ibibigay mo. Yung bibigyan mo na tao, hindi siya honored person. It's just basic. Okay, next, kakta. So, kakta meaning to cut, pwedeng to peel, pwedeng to discount. Ayan, to cut, to peel, or to discount, kakta. Next, 넣었어요. 넣다 meaning to put. So, 넣다, to put. And 바꾸다, 바꿨어요. 바꾸다, to change. Ayan. So, lahat yan, vocabulary question na tayo. So, 주, 너, 깍, 바꿔. So, all in past tense. So, 줬어요 is gave. 깎았어요, sorry. To cut, or peeled, or discounted. Hindi pa natin alam kung ano yung tamang translation niya. Basta alam natin na multiple meanings po siya. 넣다, to put, or put lang. And 바꾸다, change, or changed. Okay. Ngayon, balik na po tayo dito sa number 5. So, magbabasa po tayo. 어제, yesterday. 어제, yesterday. Yesterday. 시장, market. 에서, so sa market, so yan yung place of action po niya. 운동화, rubber shoes. Rubber shoes. 샀어요, bought. So, nakabili siya ng rubber shoes kahapon sa market. 그런데, so yung 그런데 po, sentence connector po siya, meaning but. Pero, but. 그런데, but. So, nag-o-opposite idea po siya. Ang 그런데 is but. So, for opposite idea, meaning iko-contrast po niya, i-opposite po niya yung nangyari dito sa nangyari dito. So, kung may nangyari dito, it should be contrasting, should be opposite, or should be opposing kung ano nangyari dito. So, mag-o-opposite po sila. 그런데 조금 비싸서 dahil medyo mahal siya, 값을 blank. So, nakabili naman po siya. Bumili po siya ng sneakers, ng rubber shoes, pero, yung opposite idea po doon, mahal daw. Dahil mahal daw po, yung sa rubber shoes po dito, 값을, so yung gap po ay value. Yung value, pwedeng price. So, yung presyo, may ginawa siya sa presyo. Alam natin na may ginawa po siya sa presyo. Wait lang, delete ko lang yung ibang ink. So, yung gap, price po. Price po yan. So, alam natin may gagawin po siya dyan sa price po because there is blank space and also because of ul particle. Ang ul particle po na ito ay object particle, which means yung verb na nandito po dapat ay gagawin niya dito sa price. So, itong verb po na yan, kung anumang verb po yan, may gagawin po siya sa presyo. So, ano yan? Bibigay po ba niya yung presyo? Ilalagay po ba niya yung presyo? Papalitan po ba niya yung presyo? Or i-discount po niya ang presyo? So, the particle ul is what gave it away. Yung particle ul, dahil object particle po siya, alam natin na yung verb ay may gagawin siya dito kay gapsul. Kasi may ul particle po. Because of the ul particle, we know na si gap ay madi-discount po. So, discounted. 어제 시장에서 운동화를 샀어요.
I bought rubber shoes at the market yesterday. 그런데, yun nga lang. Pero, 조금, a little bit, 비싸서. Expensive, kaya, 값을, yung presyo, 깎았어요. Discounted siya. Ayun. So, pinadiscount po. And, that's the end of Chapter 11 review. Ngayon, sa susunod na video, pwede na po kayo manood ng Chapter 12 na Part 1 and Part 2 lecture po natin. So, thank you so much for watching po itong Chapter 11 review. Sana naman lahat po ay nakakanood ng review po because very helpful po siya sa pag-practice din ng pagsagot ng EPS topic questions. So, I'll see you in the next video po sa Chapter 12, Part 1. 감사합니다!